I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong updates guys ha. Oh, ito kampo ng DDS. Kilala nyo naman ito no? Na talagang isa sa pinaka kritiko ng administrasyon lalo na sa pangulo. Ito si Baduy, 'di ba? Oh. Sabi ko sa inyo pag gumawa tayo ng kabalbalan or kapangitan ng ugali, no, kabastusan, kasamaan sa kapwa, talagang masasabi natin lahat yan ay may kapalit no? Ibig sabihin, ang karma laging nasa tabi natin, hindi nawawala po yan kasi binabantayan tayo ng karma. Pag once na gumawa tayo ng kamalian or pagkakasala, asahan nyo po yan, sisingil at sisingil si karma, ibabalik niya sa'yo na mas dubli pa. Oh, di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Oh, para nang sa ganun, marami tayong pagpapala galing sa itaas. Oh. Ito na naman ang DDS. Sabi dito mga kababayan, sabi courtesy po ng ENC, ABS-CBN News Channel. Ayan, courtesy. Siyempre, basahin natin para kumpleto detalyado guys. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, hello, hello. Happy Saturday everyone. Sabi dito, Supreme Court says Baduy paid 30,000 fine for indirect contempt of judge. Oh, M goes. Ay, naka. Di ba? Alam nyo mga kababayan, hindi po lahat ng profesional, bastos tulad niya. Hindi po, maraming profesional, mostly, a majority ng mga profesional ay talagang very, sila, very well mannered no, hindi sila bastos. At maraming tao na bastos, sa totoo lang. Minsan nakakalimutan nila na may pinag-aralan sila. 'Di ba? So, well, I think sa sobrang pressure, no, sa galit, minsan nawawala yung pagka-professional mo pero guys, no, minsan iisipin mo rin na maging magiging cool ka lang. Whatever pressure na matatanggap mo, dapat nandoon pa din yung pagiging isang mabuting tao mo. Ganun lang yun kasi minsan ang galit sa puso, yun din ang sanhi ng pagkalugmok natin sa sariling sa sarili nating pag-uugali. Galing doon yun Kaya nga, ang ibig ko sabihin, yung ugali natin, yun minsan ang kadahilanan kung bakit tayo or sino man nasasadlak sa kasamaan. O, di ba? Kasi ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa alanganin Kaya nga sabi ko, i-drive mo yung sarili mo sa mga mabubuting gawa. 'Di ba? Para nang sa ganun, ang balik sa iyo ay maganda. Sabi po dito mga kababayan, the Supreme Court said former National Task Force to End Communist Armed Conflict spokesperson Loren Marie Baduy Partosa has paid the 30,000 fine for her indirect contempt of Manila judge. Oh, M goes, patay ka ngayon. O yan. Na contempt. Kinontempt. Ano ba kasing ginawa niya? Oh, well, maaring siguro umiiral na naman ng ugali na hindi maganda sa mismo loob or sa harapan ng judge. I don't know, guys. Sabi dito tuloy, in a statement, the High Court said Baduy paid the fine last year. The Supreme Court noted that a compliance filed by Loren Mariti Baduy informing the SC that she had already paid the PH 30,000 pesos fine for indirect contempt through the Judiciary Payment Solution on August 6, 2025. The Supreme Court said in bank decision promulgated on August 15, 2023, Baduy was ordered to pay
defined with warning that a repetition of the same act shall merit a more severe sanction. Agay. Tuloy, among the online statement made Badoy quoted in the decision was threat to bomb the office of judge, whom she deemed as friends of terrorists. What the heck? O yan. Diba, mga kababayan? Ang yayabang nila talaga eh. Ano? Mana kay Digong, yayabang. Sino bang pinagyayabang tong mga to? Akala mo kung sino umasta tong mga DDS eh. Hindi, totoo yun. Nakikita yun sa social media. Mga pag-uugali nila. Ang pangit talaga. Sa totoo lang. Oh. Ikaw ba naman sabihin mo ng ganyan? Di, siyempre guys. Dapat lang mabigyan ng sampol tong mga to. The post came after the issuance of Manila Regional Trial Court Branch 19. Judge Marlo Magdusa Malagar of the resolution dated September 21, 2022, dismissing the petition of the Department of Justice to prescribe the Communist Party of the Philippine People's Army as a terrorist group. Agay. Mahilig kasi sila sa yung itatag mo yung isang tao, no, na wala kang sapat na ebidensya. So yun mga kababayan, di ba? Akala mo kasi kung sino ito si Baduy eh. Manang-mana kay kay Digong. Babanta ka ng babanta, ang akala niya, yung pagbabanta niya, okay lang. Hindi po, hindi po basta-basta yung magbabanta ka sa isang tao. Maaring biro, pero maaring totoo. Kaya mag-ingat-ingat din sa mga lumalabas sa bunganga, 'di ba? Kasi minsan tayo lang din minsan ang gumagawa ng ikakasama natin. 'Di ba? Ngayon, pag nasita ka, sasabihin mo wala kang ginagawa, to do deny. Ganun naman lagi 'yun eh. Kaya yan, buti nga sa kanya yan. Ito na mga nagko-comment. Tingnan nyo. Deserve yan, mga idolo yan ng mga pusakal. ng mga kriminal, mga Duterte, ayan. At nako po, grabe. Antindi yan guys, yung sinabi. Ayan mga kaalyado ni Digong nyo, mga magnanakaw ng kaban ng bayan, hindi kayo naloka. Baduy said that she didn't threaten a judge. I wish that the journalist would have asked the question as to what she felt that she did. Let her hear her side on the story. That is what journalists about. Sa tingin mo kaya, magpo-post ang mga journalists na walang katotohanan? Maari siguro sa side ng mga DDS. Ganun. 'Di ba? Alam mo, pag kilala kang mga tawag dito journalists, lalo na ABS-CBN, of course, hindi naman siguro basta-basta sila magpo-post kung hindi katotohanan. 'Di ba? Sinabi na nga ng judge may pagbabanta. Ano pa ang gusto mo? Because you are DDS, that's why you say that. 'Di ba? Napakinggan yung side niya. Siyempre, to do deny ka. Pero hindi mo alam na nakaapa ka pala ng tao. Nakakasakit ka ng kapwa mo. 'Di ba? Kumbaga napakinggan na yung side niya. Matik na, 'di ba? Matik na 'yan. Sabi nga indirect contempt of judge nga Ikaw naman layo mo, ang labo mo. The recent acquittal of Icanis may show the pattern alleged by Baduy. Gay. Is she a doctor of animal or animal na doktor? Animalistic ba? Atom Aruli is waving. Agay. Malungkot na katotohanan, di na para sa bayan ang ipinaglalaban, kundi sa isang pangalan lamang na kung saan nasa kulungan. Agay. Na walang iba kundi si Digong na dungisan ang kanyang pangalan. Agay. 'Di ba? Hindi pa kasi nila matanggap na wala na sila sa kapangyarihan. Akala ni Baduy spokesperson pa rin ng NTF-ALCAC. 'Di ba? Ang yabang-yabang nila Ito po ang nagiging resulta, mga kababayan,
kung ang iniidolo mo, ay pangit ang ugali, mahilig magmura, mahilig magpabor sa mga taong kriminal, ito po ang kalalabasan niya. Kaya yung mga taga-suporta, ganun din. 'Di ba? Namana yung ugali. Why nasabi kong pabor? Kasi 'di ba si Kibuloy, ang tagal ng kaso ni Kibuloy po 'yan. Ang tagal sa totoo lang. So bakit nakulong si Kibuloy sa panahon ni PBBM? Ano nangyari sa panahon ni Duterte? Ba't hindi nila nagawa ng paraan mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima ni Kibuloy? Kaya ko po nasabi yun. Hindi uso ngayon ang pabor-pabor sa Marcos administration. Wala na po tayo sa panahon ni Digong. That's why I said that. Hindi uso ang pabor. So yun, mga kababayan. Yan po ay courtesy po ng ABS-CBN yan, mga beswa. Baka sabihin naman ng ng mga dilis, fake news. Excuse me. Yan. Buti nga kay Badoy. Sample pa lang yan. Ay abangan po natin ang susunod ng mga karma sa mga DDS. Totoo yun. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye.